Goodie guys and welcome back to my YouTube channel. For today's episode ay bibigyan ko naman kayo ng mga tips and ideas para sa pagko-commute. Kung baguhan ka pa lang sa pagko-commute o gusto mo lang ng mga dagdag kaalaman sa pagko-commute, panoorin hanggang dulo. Dahil siguradong marami kayong makukuha sa topic natin for today. Alright, bago tayo tumuloy sa ating mga tips, bigyan muna natin ng kaunting context ang ating sitwasyon. Ang pagko-commute sa Pilipinas ay quite challenging, lalo kung baguhan ka pa lang. Pero don't worry, kasama yan sa experience. Now, simulan na natin ang ating top 10 tips para sa mga baguhang commuter. Unang tip ko sa inyo ay planuhin ang ruta ng pupuntahan. Ang pagko-commute kasi ay nakadepende sa pinanggalingan mo at sa pupuntahan mo kung gaano ito kadali o kahirap. May iba kasi na isang sakayan lang at may iba din na 3 sakay pa o higit pa bago makarating sa pupuntahan. May mga lugar din na hindi gaano nadadaanan ng mga public transport, kaya kailangan talagang pagplanuhan maigi. Bago ka umalis, alamin mo muna kung ano yung sasakyan mo at alamin mo din kung saan ka bababa at saan ka susunod na sasakay hanggang sa marating mo yung pinakamalapit na pwede mong babaan sa destinasyon mo. So, paano ko naman malalaman kung paano at saan ako sasakay? Malalaman mo yan sa pamamagitan ng Google Maps. Try to search kung saan ang destinasyon mo at hanapin mo naman yung parang train icon at dun lalabas kung saan at ano ang maaari mong sakyan. Maaari ka rin magtanong-tanong sa mga mas nakakaalam kung paano pumunta sa lugar na yun. Kaya communication is the key talaga para hindi tayo maligaw. Next tip is umalis ng mas maaga. Sa pagko-commute, time is gold eka nga nila, especially during rush hours. Dahil may mga oras din na talagang malala na ang traffic at mahirap nung sumakay dahil punuan na. Pag rush hour kasi, minsan kahit 10 minutes pa lang na nalilipas, malaki na ang pinagkaiba ng daloy ng trapiko. Kung nasanay ka naman na bumabiyahe gamit ang sasakyan sa pinupuntahan mo, dapat mas agahan mo naman ng at least 30 minutes yung time allowance mo sa pagbiyahe compare pag ikaw ay nakasasakyan. Dahil malaki talaga ang pagkakaiba ng time travel ng nakasasakyan at pagko-commute sa Pilipinas. Next tip ay magdala naman ng mga mahalagang bagay. Laging handa dapat. Magdala ng water bottle para manatiling hydrated. Payong naman para sa biglaang ulan at portable charger para sa mga gadgets mo at mga gamit for your self-defense gaya ng pepper spray para sa iyong kaligtasan. Sumunod naman ay magdamit ng komportable. Ang pagko-commute ay kadalasang nangangahulugan ng paglakad, pagtayo at minsan pagtakbo para makahabol sa sasakyan. Magsuot ng komportableng sapatos at breathable na damit. And observe proper hygiene na rin para fresh pa rin tayo pagdating natin sa pupuntahan natin. Next tip ay maging alerto at alisto sa iyong paligid. Hindi na bago ang mga krimen tulad ng mga mandurukot lalo sa mga matataong lugar. Panatilihing malapit sa katawan ang iyong mga gamit at maging maingat sa mga taong nakapaligid. Pinakamainam na maging vigilant lalo na sa mga matataong lugar tulad ng MRT stations or bus terminals. Next tip is magbaon kayo ng maraming barya. Pag marami kang barya, it's your advantage pag ikaw ay nagko-commute dahil mas madali kang makakapagbayad at hindi ka nag-aanong mamumroblema kung masusuklian ka ba o hindi, lalo kung medyo shy type person ka. At isa pa, bago ka sumakay, ihanda mo na yung pamasahe mo para hindi ka na mahirapan pa magbayad if ever na nakasakay ka na lalo pag siksikan sa loob. Next tip ay sundin ang transport etiquette. Simple courtesies tulad ng pagbigay daan sa mga bumababang pasahero, pag-prioritize natin sa mga senior citizen at PWD, at pananatiling mababa ang volume or as much as possible naka-earphone pag nakikinig ng music at mahina ang boses kapag nakikipag-usap. Ang lahat ng ito ay makakatulong para maging mas maayos ang biyahe para sa lahat. Tandaan, ang mabuting asal ay nakakatulong para sa mas maayos na biyahe. Tandaan din natin na nasa kilos natin makikita ang impression sa'yo ng mga kasabay mo.
Next on our list ay pumwesto tayo sa naayon sa ating pupuntahan. Etong tip na ito ay para lamang sa mga medyo maluluwag pa ang sasakyan. Ang pagpwesto natin ay nakakatulong din para mas less ang inconvenience sa biyahe. For example, sa bus. Pag medyo malapit lang naman ang pupuntahan mo, pwesto ka sa aisle seat para mas madali ka makatayo at makakilos pag ikibababa na. At sa window seat ka naman pumwesto pag medyo malayo ang pupuntahan mo dahil mas less ang interactions pag nasa window seat ka, kaya mas komportable kang makakapagpahinga at makakaupo sa biyahe. Kung ikaw ay nasa jeep naman, pumwesto ka sa malapit sa pinto pag malapit lang naman ang pupuntahan mo. Para mas madali ka naman makababa at pumwesto ka naman sa likod pag malayo naman ang pupuntahan mo. Para mas less din ang human interactions gaya ng mga bumababa at sumasakay. Next on our list ay ang advance booking. Etong tip na ito ay para lamang sa mga provincial buses at ferries. Malaking tulong ito upang hindi na tayo pumila pa ng mahaba at para sa mas convenient na biyahe dahil may assurance na makakasakay ka ng bus o ferry sa specific na oras na gusto mo. Malaking tulong din ito lalo pag peak season na talagang dagsaan ang mga mananakay. May 2 options din tayo para makapag-advance booking. First is via online. Halos karamihan ng mga provincial bus at ferries ngayon ay tumatanggap na ng online booking na mas nagpapadali sa atin para makapagplano ng maigi sa ating biyahe. If hindi possible ang online booking, pwede naman pumunta sa terminal o pantalan para makabili ng ticket at may ibang mga store din na tumatanggap ng advance booking ng mga provincial buses at ferries. The last but not the least ay manatiling ligtas. Sundin ang mga health protocols lalo na kapag flu season o may mga public health advisories. Magsuot ng face mask, mag-sanitize ng kamay at iwasang hawakan ng muka. Ang pagpapanatili ng mga habit na ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkalat ng sakit at magdasal din tayo palagi bago bumiyahe para sa ating kaligtasan. And that's it. Sana ay nakatulong ang mga tips na ito upang mapadali at mapaganda ang inyong travel experience. Tandaan, bawat biyahe ay isang bagong adventure, kaya be prepared at stay positive. Kung meron kayong gustong idagdag na tips o may mga kwento kayong nais ibahagi sa amin, i-comment nyo lang sa baba. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga pag-uusapan. Thanks for watching. Paalam!